Hello, magandang tanghali po, si Kuya John Malubago po ito ulit. Ngayon is November 9, 2024. Okay? Kanginang umaga nag-vlog po tayo sa free online review natin sa PRC, Professional Regulation Commission, sa tungkol sa real estate brokers exam. Ngayon po, start po tayo ngayon this day, itong araw po ito, tungkol naman po ito sa free online review sa civil service, sa professional and sub-professional. Ngayon, tiningnan po natin sa kanilang website, sa CEC website, mayroon na po silang schedule na examination. That would be next year po. Ang start po ng deadline, filing nito, okay, application period is beginning November 19. Malapit na po ito, third week of this month, November 19, 2024 up to January 3, 2025. Yun po yung application period. Ngayon, this coming December 2024, December 16, 27, kakaunti lang po, limited applications lang tatanggapin nila. Kadahilanan po, sabi ng CEC, to give way for the preparation of their year-end report. Kaya nga po, may kasabihan tayo, habang maaga pa, mag-file na po kayo kaagad ng application kung interesado po kayo kumuha ng examination next year. Ano po? On March 2, 2025, yung first exam nila, ang second exam nila is August 10, 2025. Mura lang naman po ito. Ang examination fee dito, kung hindi po ako nagkakamali, is 500. So, itong vlog po ito para po sa inyo lahat. So, lalong-lalo na sa mga tinutulungan natin na pumasa ng exam sa CEC, both sub-prof at saka professional, para ito yung entrance ninyo para makapasok kayo sa government sector. Ano pa? As a regular employee in the government. So, mag-start po tayo. Ang review natin, ang topic po natin ngayon is about the types of doctor. Yung mga uri po, yung klase ng mga doktor. Okay? Itong topic na ito, pwede po ito lumabas sa exam, sa CEC. Okay? Even sa lit exam, lumalabas po ito. Doon sa analogy. Pwede po ito sa single approach or sa single or paired approach. Okay po. Ang gagawin po natin sa review natin, ang methodology natin is Socratic method, question and answer. Iyon, ito na po. What is a doctor of heart? The answer is, doctor of heart is cardiologist. What is a doctor of skin? The answer is dermatologist. What is a doctor of bone? Orthopedic. What is orthopedist? What is a doctor of brain? Neurologist. What is a doctor of child? Pediatrician. What is a doctor of eyes? Ophthalmologist. What is a doctor of teeth? Dentist. What is a doctor of kidney? Nephrologist. What is a doctor of surgery? Surgeon. What is a doctor of cancer? Oncologist. What is the doctor of mind? Psychiatrist. Di ba? Nababanggit po ito sa mga pagdinig. Psychiatrist. Doctor of liver? Hepatologist. Doctor of women? Gynecologist. Doctor of stomach? Gastroenterologist. Doctor of ears, sa pandinig po ito, otolaryngologist. Doctor of lungs, pulmonologist. Doctor of animals is veterinarian. Doctor of animals is veterinarian. Mayroon din po tayo tinatawag na Doctor of Law and Policy, LPD. Doctor of Physiology, PSYD. Doctor of Practical Theology, DPT or DTHP. Doctor of Ministry or DMIN. Doctor of Naturopathic Medicine,
Okay? Hindi. So, mayroon tayo tinatawag na Doctor of Theology, THD, Doctor of Pediatric Medicine, DPM, Doctor of Optometry, OD, Doctor of Angiology, AUD, Doctor of Science, Physician Assistance, DSCPA, Doctor of Health Science, DHEC, Doctor of Public Health, DRPH. So sa academe po, mayroon din tayo tinatawag na Doctor of Divinity. Tawag na, ang abbreviation niyan is DD or DDIV. Mayroon din tawag na Doctor of Education, EDD. EDD. Mayroon dyan Doctor of Philosophy. Pag narinig natin Doctor of Philosophy sa pangalan nila, ibig sabihin yan PhD. So yung course naman natin na natapos, yung tinatawag yan na Doctor of Jurisprudence or Doctor sa Jurisprudensya, Juris Doctor or Doctor of Law. Okay? So mayroon din Doctor of Business Administration, DBA. DBA. So si Kuya Jun po ay isang doktor sa jurisprudensya. So dito lang po tayo magtatapos sa blinag natin ngayong umaga. Panimula po ito sa review natin beginning today up to next year po ito kasi ang exam is scheduled on March 2, 2025 para ito sa civil service exam, both professional and sub-professional. Shoutout nga pala sa mga tinutulungan natin na gusto pumasa dito sa exam nito. Remember po na mahirap po pumasa dito sa exam sa lahat po ng exam na sa government exam. Medyo mahirap pa dito kasi ang passing percentage is 80%. Sa ibang exam, not to mention na mayroon dyan na 75%, sa NAPOLCOM is 70%, sa ibang profession is 75%. Pero po dito sa civil service exam, ang passing percentage po dito is 80%. Kaya nga historically pag tiningnan natin yung previous examinations, ang pumapasa dito nag-range lang from 16%, 70%, 16, 17 or 18%. Yun ang passing percentage. So pag mayroon po tayo time, mag-aral-aral po tayo para pag dating ng panahon, bullseye natin yung exam. Huwag kayong maniniwala na hindi kayo mag-aral. Pupunta kayo sa examination room. Ay tsamba-tsamba lang yung pagpasa natin. So, inaasahan ko po na nakatulong po tayo pagbigay tayo ng informasyon, kaalaman or knowledge and wisdom sa blinag natin ngayong umaga. Ito po yung lagi natin gagawin pag mayroon tayo time, review or lecture on the civil service exam, NAPOLCOM, PNP examination, including the PRC, Professional Regulation, particularly sa real estate brokers exam. Naway pagpalain po tayo. Ang nagsasabi po si Kuya Jun po ito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. May God bless us all. Thank you po.